Medyo madedelay pa ng konti ang English translation ng Hajime no Ippo dahil nasa bakasyon pa ang mga translators. Pero may leaks na ang Chapter 1487 at susubukan natin i-explain ang nangyayari kahit nasa Nihongo pa ito. Natapos na ang round at mukhang nahihirapan na si Miyata sa laban. Mahanap kaya niya ang kahinaan ni Ricardo sa sparring session na ito? Kamusta ang tao na nasa pinakarurok ng boxing? Kamusta ang lasa? Napakapakla, reply ni Miyata. Namnamin mo ito ng mabuti. Kung ikukumpara si Ricardo sa'yo, mas mabilis ka. At sa punching power naman ay mas malakas si Sendo. Pero sa overall skill ay mas magaling siya sa inyo. Alam mo ba kung bakit? Pero hindi lang yon ang dahilan. Overspecs si Ricardo sa lahat ng bagay. Ang paggamit niya sa kanyang lakas at bilis ay napaka-efficient. Pero hindi yon napapansin ng karamihan. Ang biglang acceleration at bigla ang hinto. Tapos biglang lakas ng suntok at pagpigil nito. Sabay ang opensa at depensa, laging nasa tamang posisyon. Sa madaling salita, walang tapon sa kanyang galawan. Grabe naman, Tay. Pinapatamaan mo naman ako doon? Makinig ka muna sa akin bago magsalita. Tignan mo siya. Ano na kaya nangyari sa kanya? Nagka-problema ba? Nakafocus at ang talas tumingin ni Ricardo. Tignan mo siyang mabuti ngayon, Miyata. Anong napansin mo? Ayun, ginawa niya ulit. Pag-isipan mong mabuti ang ginagawa niya ngayon, Miyata. Miyata, ayos lang ba kayo? Tanong ni Ida. Anong plano natin? Itutuloy pa ba natin ang sparring? Tinatanong pala ito ng kabilang kampo. Teka lang, nagbibiruan lang kami, sabay nagsalita ang mag-ama. Hindi pa ito sapat, nanamnamin ko pa ang sparring namin, wika ni Miyata. Pakisabi na lang sa kabilang kampo tuloy ang sparring. At nagsimula na ulit ang laban. Kung ganon, ipapakita ko na lahat ng aking nalalaman upang mailabas ang iyong mga itinatago. Buo na ang loob ni Miyata sa sumunod na round. Ano kaya ang plano nito upang mailabas ni Ricardo ang kanyang sikreto? Sa kabilang panel naman ay isang ospital. Nung nakarang chapter ay na ospital ang lola ni Sendo. Lola, naririnig mo na ba ako? Nung isang araw nag-road work ako malapit sa may Kastilyo. Ayos rin ang aking weight control. Maganda ang aking kondisyon ngayon. Pero ang alaga nating pusa ay hindi maganda ang pakiramdam. Hindi kami sanay na wala ka sa bahay. Dalian mong magpagaling para makauwi na tayo. Tahimik lang si Sendo habang nagbabantay sa kanyang lola. At nagbabalik ulit sa sparring. Una ulit tinamaan si Miyata. Kahit ikaw ang unang umatake, dapat may initiative ka pa rin mag-follow up. Hindi lang ito kaibahan sa level namin na mas mataas ang sa kanya. Parang meron pa siyang ginagawang kakaiba. Ang mga mata niya ay laging nag-o-observe at parang unti-unti nang nalalaman ni Miyata ang sikreto ni Ricardo. At habang nag-iisip, unang pumorma si Ricardo. Nakakatakot ang pressure niya. Ano ba ang lagi niyang tinitignan? Parang wala siya sa sarili niya kapag nagmamasid. Ano ba talaga ito? Kapag lumapit siya ng 5 sentimetro, aatras ako ng 10 sentimetro. Kapag pinwersa ko ang pagpasok, delikado ang counter. Kapag sa high-speed battle, mainam ang parehong umatake at dumipensa. Hindi rin masama na gamitan ng fake para mabait siya mag-counter. Kapag gumamit siya nagkanan, mag-react sa kaliwa. Sayang sparring lang ito. Gusto sana kitang makalaban sa totoong boxing match. At napansin ni Miyata, sa pagkakataong ito ay pakiramdam ko ay nag-iisip siya. Baka ito na ang isa sa kanyang sikreto. Wika ni Miyata, ang boxing ay pwedeng matapos ng biglaan. Kaya nagsasanay ako lagi na mag-react bago mag-isip. Ang haba ng pag-iensayo mo ang magsasabi kung mananalo ka o matatalo. Pero siya iba. Kaya ba niyang mag-isip at mag-react ng sabay? At biglang bumato ng suntok si Ricardo habang nag-iisip si Miyata. Muntik na ako doon. Ito ang karaniwang mangyayari kapag nag-iisip ako ng malalim, nakakalimutan kong gumalaw. Hypothesis prediction, confidence at execution. Parang lahat ito ay naiisip niya sa nakaka-alarmang bilis. Kaya hindi ako mapalagay, sa sobrang bilis ng proseso niyang mag-isip, ay parang biniyayaan siya ng kakayahan upang makita ang hinaharap. Ito na ba ang sikreto ni Ricardo? Dinalaw sila ng teacher ni Sendo nung high school. Kamusta Sendo?
Nagdala ako ng bulaklak para kay Lola. Sayang lang ang punta mo, natutulog pa rin si Lola. Okay lang yun, dumalaw rin lang ako para palitan ng mga bulaklak sa vase. Sinabi pala ng doktor ang dahilan. Tumataas ang blood pressure ni Lola kaya siya natumba. Matanda na rin siya kaya maraming komplikasyon. Kaya pagising ni Lola may sasabihin ako, nakakalungkot kaya baka hindi na rin siya magtagal. Pinalaki mo ako kahit ikaw lang mag-isa. Nandito ka lagi sa tabi ko at ako gusto ko rin na makasama ka lagi. Kaya ipinapangako ko sa iyo Lola, ibibigay ko sa tabi mo ang championship belt. At dineklara na ni Sendo ang kampyonato sa natutulog niyang Lola. Seryoso na siyang ibigay ang unang talo ni Ricardo. Sa Makunochi residence naman ay malakas ang buhos ng ulan. Hindi sila makapaglayag dahil sa panahon. Medyo malakas ang ulan pero siguro hindi na ito lalakas pa. Pero kahit may ulan, medyo tahimik sa bahay at napansin ng nanay ni Ipo na nakamukmok ang anak nito. Hindi pa nagagalaw ang pagkain. Malalim ang iniisip ni Ipo ang daming naganap nung mga nakaraang araw at mali pa ang nasabi niya kay Kumi. At dito na nagtatapos ang chapter mga kaibigan. Natuklasan na ba ni Miyata ang sikreto ni Ricardo sa sparring na bukod sa sobrang bilis nito mag-isip sa ring, ay kaya niyang mag-isip at umaksyon ng sabay. At si Sendo naman ay dineklara niya sa lola niya ang kampyonato. Break next week guys kaya walang new chapter. Shoutout muna sa ating mga viewers. Mag-comment lang muli at para maisama tayo sa next video. Take care po and God bless.